Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ako po muli si Brother Luis ng Sierap na Botas ang magbabahagi ng salita ngayong araw. Ngayon po ay nasa ika-34 na yugto na tayo ng ating CLF 40 Days Prayer and 23 Fasting for the Nation. At meron po tayong tema, What I Did in My Personal Times of Great Need. At ngayon po, ibabahagi ko ang aking personal na karanasan at kung paano ko ito napagtagumpayan, gayon din paano ko pinanghawakan ng salita ng Lord na magpasa hanggang ngayon ay nananatili at nagbibigay lakas sa akin. Makikita po natin ito sa Filipos 4:13 at ang sinasabi ay, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Bago yan, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Muli ako makakapagbahagi ng mga salita mo, Panginoon, sa mga kinig. Panginoon, naway kapulutan ng aral ang aking ibabahagi at naway tumimo ito, Panginoon, sa matabang puso ng bawat isa, Panginoon. Naway ang salita mo ang siyang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa amin. Naway layo mo kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway. Upang sa gayon, Panginoon, magampanan namin ang dapat namin gampanan bilang tagasunod mo, Panginoon. Upang maibahagi namin, Panginoon, ng maayos ang iyong mga salita sa mga taong hindi pa nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko ang kapatawaran sa bawat kasalanan na aming nagagawa, maging sa salita, sa kilos at galaw namin, Panginoon, kami ay nagkasala. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga puso magpatawad. Tulad ng pagpapatawad niyo sa mga taong nagkasala sa inyo. At nang sa gayon, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay aking ibabahagi tungkol sa sarili kong karanasan at kung paano ko ito napagtagumpayan. Way back 2019, yung mga panahong talagang hindi pa ako kumikilala kay Lord, talagang wala pa akong Lord sa buhay ko. Yun yung mga panahong naniniwala lang ako sa sarili ko, yung sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko, yung confidence ko. Pakiramdam ko, kaya kong mabuhay mag-isa nang walang tulong ng iba. Para talagang sinubok ako ng kaaway. Sinubok ng kaaway kung hanggang saan yung makakaya kong gawin, kung hanggang saan yung kakayanan ko. Dumating sa punto na na-depress, na-pressure ako. Dahil yung mismong pamilya ko, yung mismong kinalakihan ko ng pamilya, yun yung pakiramdam ko, nagda-down sa akin. Pakiramdam ko, kaaway ko, pakiramdam ko, kalaban ko. Hindi ko na inisip na pamilya ko sila. Iniisip ko na lang ng panahon na yun, bakit ganun sila. Ganun ba lahat ng tao na kapag wala ka ng silbi, wala ka nagagawang tama, ang sasabihin sa'yo, wala ka ng silbi, wala ka ng kayang gawin, wala kang kayang patunayan. Dahil basehan nila kung ano yung tinapos mo, kung ano yung profesyon na meron ka, kung ano yung makakapag-glorify sa'yo as a human being dahil nandito ka sa mundo, like diploma, certificate, kung ano yung makakapagpapatunay sa'yo ng mga natapos mo at mga na-accomplish mo sa mundong ito. Kaya yung panahon na yun, ang naisip kong solusyon, mag-commit suicide na lang. Kaya lang, kahit doon, hindi pa rin ako nagtagumpay. Bakit? Kasi, nung panahon na yun, hindi ko na alam yung mga pwede ko pang magawa, pwede ko pang maging solusyon sa kinakarap kong problema. Kasi, pakiramdam ko, sobrang bigat na. Dahil yung pamilya ko na mismo, hindi naniniwala sa akin eh. So, kahit yung confidence ko sa sarili ko na yung sobrang taas ng tingin ko, biglang baba. Biglang kahit ako mismo, hindi na ako naniniwala sa sarili ko na kaya ko. Gumawa ko ng solusyon na hindi ko pinag-isipang mabuti kasi yun na lang naisip ko.
solusyon nga na mag-commit suicide, sinubukan kong magpunta sa mataas na lugar kung saan naisip ko na pag tumalon ka, pag bagsak mo, patay ka. Kaya lang bigla akong naisip, ang sakit naman mamatay pag ganun. Ang gastos naman nun. Lasog-lasog pa katawan ko. And syempre, as a typical teenager, nag-isip muli ako. Yung isip na hindi matino, yung magulo. So, naisip ko naman mag-las-las gamit yung kutsilyo. And naisip ko, nung panahon na yon, isa leeg. Dahil kapag sa leeg, kapag naputol yung ugat dyan, diretso patay na talaga. Hindi kagaya kapag naglaslas tayo sa kamay. Parang naghahanap pa tayo ng simpatsya ng iba para lang mapansin tayo. And naisip ko ng panahon na yun, kapag ganun, kaawa-awa naman ako. Tapos, tumating talaga ako na wala na akong maisip kundi magbigti. Kasi nakita ko nung mga panahon na yun, sa mga movie na pinanood ko kung paano yung ginawa ni Apostol Judas. So, noong mga panahon na yun, sarado na yung pag-iisip ko, talagang gagawin ko na siya. Naisip ko na lang, patawad, tapos bigti. Diyan sa point na bumili ako ng tali, sinabit ko sa kisame ng kwarto. Kaya lang, dahil may plano pa ang Lord, na pinanghawakan ko talaga pagkatapos nun. Nangyari nun, bago ako magbigti, nag-pray ako, Lord, bahala ka na. Pagod na ako, tapos sabay-sabit ako, kaya naman hindi siya natuloy. Dahil, hindi ko na sigurado yung pinagsabitan ko na ganun katibay. Although sinigurado ko yung taling ginapit ko na matibay talaga siya, hindi siya makakalas. Yung mismong kisame, bumagsak. So, imbis na umiyak ako dahil kahit sa pagpapakamatay, hindi hinayaan ni Lord. Ang ginawa ko na lang is tumawa. Natatawa ako sa sarili ko, lalo na pag naaalala ko talaga, grabe yung bagsak. Na kahit nasaktan na ako, pero nakangiti pa rin ako. Kahit nabagsakan ako ng kisame, na lalo na muntik akong makuryente dahil sa kisame may ilaw, may wiring yun. Eh syempre, sinabit ko dun, sumama yung buong kisame nalaglag. Nagkaroon ng spark, na putol yung linya ng ilaw. So nagka-spark yun. At kahit muntik akong makuryente or muntik ko nang maisip na hawakan yun, hindi ko na ginawa. Ang naisip ko talaga nung panahon na matapos malaglag yung pinagsabitan ko, malaglag ako sa pinagsasabitan ko. May Lord, totoo si Lord sa buhay natin. At dun ko na napatunayan sa buhay ko na kahit gaano man kasama yung kasalanan na nagawa ko, gaano man kahirap yung pinagdaanan ko, gaano man kahirap o kabigat yung desisyon na ginawa ko na bitawan yung mismong pamilya na ako yung gumawa, bitawan yung mismong anak ko, dugot laman ko, na iwan para lang sa pansarili kong kapakanan. Na inakala ko din na pinabayaan na ako ng Diyos dahil sa ginawa ko. Pero hindi ako iniwan ng Diyos. Hindi niya ako iiwan. Dahil alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay sumaatin na. At kahit kailan hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. At doon na rin ako nahilig magbasa ng mga kung ano-ano, like pocketbooks, comics. And doon ko na rin nakapagbasa minsan ng salita ng Lord na nabasa ko nga, na pinanghawakan ko naman talaga. Na kapag susundin natin, talagang uunlad yung buhay natin, na sinabi nga na pagbulay-bulayin natin ang salita ng Diyos. Araw man o gabi. At doon ko rin nabasa yung kalakas na ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. At matapos yon, naisip ko na doon siguro akong nagtagumpay, pero mali. Kasi yung panahon na yon, isang malaking pagtatagumpay yun dahil sinumahan ako ng Panginoon Diyos at hindi niya ako iniwan. At hindi niya ako pinabayaan masaktan o makitil yung sarili kong buhay.
Bagkus binigyan niya ako ng kalakasan, binigyan niya ako ng wisdom. So sa ganung paraan na-overcome ko yung problema ko na na-depress ako, na wala nang naniniwala sa akin. Ang pinaka naging solusyon ko noon, kahit walang naniniwala, alam ko may isang tao o may isa akong kasama na kailanman hindi ako iniwan. Na kailanman, na kahit anong gawin kong kasamaan, ipaulit-ulit niya lang, sasabihin na kaya mo yan. Kaya mo yan. Yun yung panahon na bumalik ako sa paglilingkod. Yun din yung panahon na bumalik ako sa CLF, and may mga nakilala akong tao talaga na ginamit ni Lord para talaga mabago yung kung anong buhay meron ako nun. At yun na rin yung naging paraan ko para magbalik sa kung anong gusto ko or maibalik yung buhay na meron ako. Like yung pag-aaral, yung mga hilig ko na talagang kinalimutan ko nga dahil na-depress ako, na-pressure ako. Iniisip ko na hindi ko na magagawa yung mga ganung bagay, pero dahil nga tinanggap ko na si Lord at siya nang aking tagapagligtas, bumalik ako kung saan para akong bata na nagsimula ulit. Tapos habang ginagawa ko yung pagbabago na yun, nag-aaral ako, dahan-dahan bumabalik yung tiwala ng mga kaibigan ko, pamilya ko sa akin, kinakausap na nila ako. Although darating sa point na binabago ka ni Lord, glory to glory, pero hindi pa rin mawawala sa punto ng buhay mo yung susubukin ka pa rin ng kaaway. Yung gagamitin uli sila para ma-pressured ka. Pero kapag may Lord ka na, napakadali na lang i-overcome yung problema. Dahil alam mo sa sarili mo na magkaroon ka lang ng butil ng pananampalataya is malalampasan mo yung pinagdaraanan mo. Na kahit kaano pa man kabigat, malalampasan mo yun. Dahil hindi ka na nag-iisa. At hindi mo na iisipin na walang naniniwala sa'yo, wala nang magtitiwala sa'yo, wala nang nagmamahal sa'yo, kasi kahit kailan hindi ka iniwan at hindi ka tinalikuran ng Panginoon Diyos. At masasabi ko din na yung mga pangyayari na yon na inalaw talaga ni Lord na subukin ako ng kaaway. Dahil kung hindi naganap yun, hindi ko masasabi na kaya ko eh. Hindi ko masasabi na dakila yung Diyos sa pinaglilingkuran. At totoo yung Diyos sa pinaglilingkuran ko. At dahil nga doon sa pagsubok na yun, talagang pinanghawakan ko yung Philippians 4:13 na sinasabi nga is, lahat magagawa ko dahil sa kalakas na loob na bigay sa akin ng Panginoon Diyos. At nung mga panahon ng pagsubok na yun, napagtagumpayan ko siya dahil kasama ko na yung Diyos eh. Yung takot ko sa sarili ko, yung takot ko na mawalan ako, tinanggal ko na eh. Dahil alam ko na mawala man sa akin lahat, mawala man ako sa mundo, hindi mawawala yung pananampalataya ko sa Diyos na buhay na pinagdilingkuran ko. At nagiging patotoo ko rin to, lagi ko nga sinasabi na kapag nawala na sa'yo lahat at sumubo ka ulit, wala nang mawawala sa'yo. Pero lahat ng yon para lang sa makamundong bagay na ito. Dahil kapag nagkaroon ka ng pananampalataya, mawala na sa'yo lahat, mawala ka man sa mundo at hindi mawawala yon. Mananatili yung buhay tulad ng salita ng Panginoon Diyos. At kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos sa kahit anong pagsubok na dumating sa buhay natin. Dahil alam naman natin na ang Diyos tapat at kailanman hindi nagbabago. Kahit na tayo nagbago na, tayo tinalikuran na siya, naniniwala na tayo sa kung anong meron ng mundong ito o kung anong sinasabi ng ganito sa buhay natin. Although yung iba sumasamba na sa gawang tao, pero may plano ang Diyos sa kanila, may plano ang Diyos para sa atin. Marahil sa mga panahon na yun yung point na sinusubok sila ng kaaway. Doon din sa point na yun na
masusubok yung pananampalataya nila. At alam naman natin na wala tayong pagsubok na hindi dinanas ng ibang tao. Kung kaya sa mga taong makakaranas man, ang nasasabi ko ay manampalataya lang tayo sa Panginoon Diyos na buhay. Unahin natin ang kaloob niya, unahin natin ang pinag-uutos niya, at siya nang bahala sa kung anong kinakaharap natin. Maniwala lang tayo, manampalataya lang tayo, dahil walang imposible sa Kanya. Lahat magagawa ng Panginoon Diyos, posible man o imposible. Tulad nga ng nangyari sa akin na nakala ko imposible nang makabangon pa ako mula sa pagkakadapa ko. Dahil wala nang naniniwala, pero dahil hindi ako pinabayaan at sinumahan ako ng Panginoon Diyos, muli akong tumayo at bumangon. At ako na mismo yung nagbabahagi ng mga naging karanasan ko upang maging halimbawa kung gaano kadakila yung Panginoon Diyos sa buhay ko. Hindi para ipagmalaki kung gaano kadakila yung nagawa ko. Sapagkat alam ko naman na hindi ko magagawa yun kung walang Panginoon Diyos. Kung kaya't ang mataas sa papurit at pagsamba ay tangi inaalay ko sa Kanya sa tuwing magbabahagi ako ng mga salita na lagi ko sinasabi na walang ibang magaling kundi ang Panginoong Diyos. Sapagkat hindi ko naman mapagtatagumpayan o hindi ko talaga makikilala ang Panginoon Diyos kung hindi hinayaan ng Diyos na subukin ako ng kaaway sa mga panahon na yon. At dahil doon na sinubok ako ng kaaway, mas nakita ko yung sarili ko na hindi ako karapat-dapat para sa posisyon na magmalaki. Hindi ako karapat-dapat na para ipagmalaki sa mundo na ito yung nagawa ko, ito yung kaya kong gawin, ito yung kakayanang meron ako, ito yung tinapos ko, ito yung na success ko sa buhay ko. Hindi, sapagkat may Lord na ako na gumagabay sa akin na lagi ko sinasabi na kung hindi dahil kay Lord, kung hindi inalaw ni Lord yung mga ganung bagay, wala akong bagay na meron ako. At wala akong kahit anong kusing na pagmamalaki para sa Lord. Sapagkat yung Lord, yung tanging kayamanan na meron ako. Yung pananampalataya ko. Ayun yung pinaka masasabi kong kayamanan na meron ako. Kasi lahat ng ari-ari ang meron ako ngayon ay pansamantala lang ito, dahil hindi naman ito madadala sa kabilang buhay kung meron man. Sapagkat alam naman natin na ang lahat ng makamundong bagay ay may iwan lamang sa mundo. Ngunit ang pananampalataya natin ang siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So paanong paraan kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas at ating Diyos na dakila sa lahat? At lagi nating iisipin na walang pagsubok na hindi natin malalampasan dahil binibigyan na tayo ng kalakas upang mapagtagumpayan iyon. At hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng oras o anumang suliranin. Manalangin lang tayo at tayo kanyang sasamahan at tayo kanyang pakikinggan. Although darating sa punto ng pakiramdam natin na bakit parang hindi dinig ni Lord yung panalangin ko. Lagi nating iisipin na kung hindi man ito ngayon, hindi bukas o sa susunod, inihahanda tayo ng Panginoon Diyos para doon sa dinadalangin natin. At lagi nating iisipin na walang ibinibigay ang Lord ng okay na, hindi laging the best yung binibigay niya. Kaya baka marahil hindi niya pa dinidinig yung panalangin natin sapagkat hindi pa tayo handa sa mga bagay na yun. At kapag dumating na yun, sisiguraduhin ng Lord na kapag binigay niya sa'yo, handang-handa ka na para doon sa panalangin na yun. Kaya lagi lang tayo manalangin sa Kanya, lagi natin unahin yung kaloob niya. At alinman ang hihingi natin ay Kanyang ibibigay. At ngayon po ay umusad tayo sa pangwakas na panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito at muli akong nakapagbahagi ng mga salita mo, Panginoon. Naway kapulutan ito ng mga manonood, Panginoon. Naway maging leksyon ito o aral sa kanila, Panginoon.
At naway maranasan din nila, Panginoon, yung naranasan ko nung mga panahong naghihirap ako. Yung mga panahong dinadanas ko yung problema, Panginoon. Naway maranasan nila yung presensya mo, Panginoon, na naranasan ko na kahit kailan, Panginoon, na hindi ako iniwan, Panginoon. Na kahit dumating ako sa punto ng madilim kong buhay, Panginoon, pinakita mo na ikaw yung liwanag na nagniningning sa dilim, Panginoon. At ang presensya mo ang siyang gumagabay sa akin, Panginoon. Naway maranasan din nila yun, Panginoon, upang sa kahit anong suliranin pa, Panginoon, ang kanilang danasin ay mapagtagumpay nila ito, Panginoon, sa ngalan mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Amen. Ayun lang po. Thank you po. Thanks for watching.